Hi guys, my name is Raul Alin Sunurin, aka Piolo Mildi, and welcome to my channel. Isa na namang simulation video tutorial ang ituturo ko sa inyo ngayon kung saan pwede nyong matutunan kung paano gamitin at paganahin ang iba't ibang uri ng push button and switches na maaaring i-apply nyo sa simpleng pag-wiring sa sasakyan o sa bahay nyo. So guys, ang makikita nyo ngayon ay ang iba't ibang uri ng switches and push button na malimit yung nakikita sa mga sasakyan. Pero ang principle nito kapag ginamit natin, kaparehas lang din ng mga switches and push button na makikita natin sa bahay. Kaya nito, meron tayo ditong normally open push button, normally close na push button, SPST o single pole single throw na toggle switch. Ibig sabihin ng single pole single throw, pag sinabing single pole, meron siyang isang input, then single throw, meron din siyang isang output. Meron din naman tayo ditong single pole double throw. Ibig sabihin meron siyang one input, then meron siyang two output. Ibig sabihin yung isa doon, normally close, normally open. Mamaya po tuturo ko sa inyo kung paano pag-simulate at paggamit ng SPST. Meron din tayong DPDT, ng toggle switch. Ibig sabihin meron siyang double pole, sabihin dalawa yung input niya, meron siyang double throw, dalawa rin yung possible na maging output niya. Pero hindi siya pwedeng sabay ha, maliban na lang depende sa circuit na gagamitin nyo, kung paano siya gagamitin sa circuit. Namaya po ituturo ko sa inyo ang basic na paggamit nito. Meron din tayong lamp kung saan gagamitin natin siya pang simulate dito sa mga push button and switches. So umpisa natin sa push button. Ang push button na to tinatawag nating push to make switch, o ibig sabihin naka normally open siya. Kapag sinabi nating normally open, wala siyang contact sa input papunta sa output. Pag sinabi naman po nating normally close, meron siyang contact through input papuntang output. Simulan po natin dito. Connected ko lang po itong power supply natin. Ang power supply na ginagamit po natin para sa simulation ay 9 volts battery, para lang po makita nyo kung paano ginagamit ang mga switches and push button na to. Then isang linya connected sa isang linya ng ilaw, then yung output ng push button ko-connect naman natin sa isang linya ng ilaw. Then try natin mag-simulate. Dapat kapag pinindot ko ang push button na to, automatic, syempre iilaw ang ilaw. Testingin natin, lumilaw siya. Then once nabitawan ko ang push button na to, dapat automatic mamamatay ang ilaw. Namatay ang ilaw. Paano nangyari yun? Ang one line natin ng kuryente nakarekta sa isang linya ng ilaw, then ang isang linya naman ng kuryente natin dadaan siya ng push button na papuntang kabilang linya ng ilaw. So paano nangyari napatay ang ilaw? Diba sabi ko sa inyo, kapag sinabi nating normally open, ibig sabihin yung input mo, hindi siya nakakonected sa output mo. Once na pinindot natin to, automatic magno-normally close siya. Ibig sabihin ang input mo connected na siya sa output mo. Yan po siya. Yan po ang process ng paggamit ng push button.
normally open po itong push button na to. Then try naman po natin itong isang push button. Ito po naman tinatawag natin push to break na push button. Ibig sabihin naka normally close na siya. Ibig sabihin hindi pa natin siya napipindot, connected na siya sa input papunta sa output. Try natin. Simulate natin. Umilaw siya. So, umilaw siya, hindi ko pa napipindot ang push button. Bakit? Dahil ang design ng push button na to ay naka-normally close. Ibig sabihin, kapag sinabi natin normally close, yung input mo, connected na agad siya sa output mo. Once na pindutin natin ang push button na to, dapat mamamatay siya. Namatay siya. Bakit? Dahil yung normally close mo, kapag pinindot mo push button na to, automatic magno-normally open siya. Kaya tinawag siya na push to break. Bitawan natin, umilaw uli siya. Push, matay. Bitawan natin, umilaw siya. Yan po ang gamit ng normally close na push button. Tayo naman po natin itong isa. Ito naman po. Wala siya. Dito siya. Sa switches. Ito naman po. Toggle switch naman po ito. Tinatawag nating SPST. Ibig sabihin, meron siyang isang input, then meron din siyang isang output. Then tatry natin simulate. Naka-normally close siya, naka-normally open siya. Sabihin, hindi siya connected sa input papuntang output. Once na pindutin natin tong toggle switch, yung normally open niya, automatic, magno-normally close siya. Then once na mag-normally close siya, iilaw ang ilaw. Dahil ang input mo, magkakaroon rin siya ng connection sa output mo. Yan po siya. Normally close, normally open. Normally close, then normally open. Yan po ang gamit ng SPST na toggle switch. Then ito, sinabi naman nating SPST, meron siyang isang input, then meron siyang dalawang output. Depende kung paano siya gagamitin yung output niya. Ngayon, ang una nyo dapat malaman ay kung paano hanapin ang common ng switch na ito. Dahil meron siyang tatlong paa, kinakailangan hindi kayo magkamali sa paghanap ng common. Paano nyo siya hanapin? Sa pamamagitan ng tester. Try natin. Meron tayong tester dito. Since ang tester na to walang continuity, tatry natin sa pinakamababang value sa ohms reading. Testing natin. Isang probe. Okay lang po siya magkabaliktad kasi okay lang po magkabaliktad kung positive o negative yung probe mo, dahil ang kukunin lang naman po natin ay ang continuity ng switch. Wait. Ito po siya. Then, ito. Ulit. Sabihin, naka-normally close siya. Dito sa kabila, naka-normally open. Nilipat natin sa kabila, nag-normally close siya. Ibig sabihin, ang common natin ay nasa gitna. Ito ang common natin.
Disclaimer lang po, itong tester na to, depende sa tester na magagamit niya. Meron pong analog, kung pag pumalo siya, normally close siya. Kapag hindi siya pumalo, normally open siya. Meron din namang mga digital tester na hindi ganito ang reading. Pero much better na magamit nyo yung may continuity. Continuity lang din naman ang hahanapin nyo. Testingin natin. Since nakita na natin ang common nasa gitna, lalagay natin ang input sa gitna. Then lalagay natin ang output dito sa kabila. Then try natin simulate. Umilaw siya. So tatry natin. Magdadagdag tayo ng ilaw para magpakita ko sa inyo. Kukuha tayo ng isang linya. Then ito naman isang linya. Hintayin natin dito sa ilaw. Try natin. Dapat itong ilaw na to hindi magsasabay. Bakit? Dahil pag tinrigger natin itong kabila, yung isa normally close, yung isa normally open. Vice versa once na i-trigger natin to. So ibig sabihin, mag-alternate siya kapag pinindot natin ang switch na ito. Testing natin. So simula siya dito, input, then output siya, normally close to, itong nasa kanan, papunta dito sa ilaw, kaya siya umilaw. Then ito namang isang to, normally open siya, kaya hindi siya umilaw. So pindutin natin ngayon. Then nagkabaligtad ngayon. Input, ang naging normally open mo naman itong kabila. Sabihin, kaya nag-normally open siya, wala siyang contact. Input, ang naging normally close mo naman itong kabila. So ibig sabihin, nagkaroon siya ng contact dito sa kaliwa. Then vice versa. Testing natin. Yan po ang simpleng paggamit ng SPDT. Depende po sa circuit kung paano nyo siya gagamitin. Okay po. Then dito naman po tayo sa TPDT. Ibig sabihin, double pole, double throw. Meron siyang dalawang input, meron din siyang dalawang output. Ibig sabihin nun, yung dalawang input na yun magkaiba rin sa dalawang output. Ibig sabihin, hindi sila magkadikit. Tingnan natin. Kalimutan natin ito isa. Simulate. So dapat ito, once na i-trigger natin, magno-normally close siya. Sabihin, magkakaroon siya ng contact. Try natin. Yan, nag-normally close siya. Sabihin, dumadaloy na yung kuryente papunta sa ilaw. Siya. Yan, testingin naman natin itong kabila. Kumuha tayo ng supply sa kabila. Then
natin tong isang pin papunta naman sa kabila. Testing natin. Kagaya ng SPDT itinuro ko kanina, parehas lang ng principle yan. Pag trigger mo to, iilaw yung kabila, mamamatay ang kabila. Pag trigger mo to, iilaw naman yung isa, mamamatay yung isa. So, bakit sinabi nating double pole, double throw? Mapapansin nyo, meron pa siyang tatlong pin na nasa likod. Ibig sabihin, hindi pa natin siya nagagamit. Magagamit natin siya sa paggawa uli ng panibagong circuit kagaya nito. Testingin natin. Kopya ko ng ilaw, dalawa, then yung isang linya, kukuha tayo ngayon ng isang linya, connect natin sa isang linya, connect na sa isang linya. Then itong natitirang dalawang pin ng ilaw, connect naman natin dito. Ngayon ang common natin, di ba, nasa gitna. Kukuha muna tayo ng common, connect natin sa common wire. Yan, kukunin natin itong isang wire, then connect natin sa kabilang pin ng ilaw. Then ito naman isang wire, kukunin din natin, then connect natin sa kabilang pin din ng ilaw. Kung mapapansin nyo, double pole, double throw, ibig sabihin itong tatlong pins na nasa unahan, hindi siya connected sa tatlong pin na nasa hulihan, kung saan wala silang connection sa isa't isa, para may sarili silang may kanya-kanya silang sariling trabaho. Try natin. Kung mapapansin nyo, yung dalawa hindi umilaw, dalawang pin ako nakakonect sa kabila ay naka-normally open. Sabihin, wala siyang connection. Ito namang dalawang pin na nakakonect sa kanan ay naka-normally close. Bakit? Dahil umilaw siya. Sabihin, connected siya from common to output. Then kapag trigger natin to, dapat itong kabilang to ang iilaw naman, at ito namang nasa baba ang mamamatay. Try natin. Diba? Nabuhay yung kabila. Sabihin, ito ngayon ang normally close natin, at itong nasa kanan ang normally open o walang connection. Try natin. Yan ang simpleng principle ng paggamit ng mga push button at switches. Hope na may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Kung sa tingin nyo nakatulong ang video na to, please hit subscribe and pakipindot na din po ng notification bell para anytime na mag-upload ako ng mga bagong video tutorial ay ma-notify kayo. Balik na din po, and kung may iba pa kayong katanungan, please comment down below and pipilitin ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Then see you on my next video.